Sa isang tahimik na ilog sa Australia, may nilalang na parang hindi dapat nag-exists. Ito ay may tuka, na kagaya ng duck, may buntot na tulad ng beaver, may paa na tulad sa otter. Ngunit ito ay isang uri ng mammal. Ito ang platypus, isang hayop na minsang inakalang fake, panloloko, at imposible ayon sa science. Sa dokumentaryong ito, aalamin natin kung bakit ito nangangitlog ang platypus dahil ito ay isang uri mammal. Ang platypus ay nakakakita gamit ang kuryente. May taglay ng lason ang lalaking platypus. Hanggang ngayon ay palaisipan pa rin ito sa science. Noong 1798, unang ipinadala sa Europa ang balat ng platypus. Akala ng mga scientist, isang panday ang gumawa nito. At inakalang pinagdugtong-dugtong daw ang duck at beaver. Ngunit matapos ang masusing pagsusuri, napatunayang totoong itong isang uri ng hayop. Isa itong mammal. Ngunit ito ay laying eggs. At dito nagsimula ang isa sa pinakamalaking kalituhan sa kasaysayan ng science. Ang katawan ng platypus ay tila koleksyon ng iba't ibang hayop. Tulad ng tuka ng duck. Ito ay sensitibo. Hindi tulad ng sa duck ay matigas. Ngunit sa platypus naman ay napakalambot. Ang platypus ay may buntot. Tulad ng buntot ng beaver. Ito ang imbakan ng taba. Ito ay may paa na tulad sa otter. Ito ay ginagamit para sa paglangoy. Ang balahibo ng platypus ay waterproof at sobrang dense. Ngunit ang pinakakamangha-manga ang katangian nito. Ang platypus ay hindi nakakakita pag ito'y sumisisid. Sapagkat pinipikit nito ang kanyang mga mata, tainga, at ilong. Naghahunting ang platypus ng kanyang makakain sa pamamagitan ng pakiramdam at ng kuryente. Ang bawat galaw ng muscle ng kanyang biktima ay may kaunting electrical signal. At ang biktima ay kayang makita gamit ang kanyang tuka. Isa ito sa iilang mammal sa mundo na may electroreception. Ang platypus ay kabilang sa grupong monotremes. Laying eggs ang mga ito, at may balahibo. Nagpapasuso ngunit ito ay walang utong. Ang gatas ng babaeng platypus ay lumalabas sa balat. Kapag napisa ang itlog, aalagaan ng inang platypus ang kanyang supling sa loob ng lungga. Ang isang perpektong halimbawa ng evolutionary bridge. Ang lalaking platypus ay may spur sa paa, na may taglay na venom. Ang platypus ay hindi deadly sa tao. Pero ito ay sobrang sakit. Sa tindi ng sakit, minsan hindi tinatalaban ng painkillers. Ginagamit ito ng platypus sa tuwing mating season. Upang protektahan ang sarili laban sa kapwa lalaking platypus. Isang mammal na may lason. Na bihirang-bihira lang sa mundo. Araw-araw ang platypus ay sumisisid na tumatagal hanggang 40 segundo. Kumakain ng insects, worms, at crustaceans. Tulad ng unggoy na nag-iimbak ng pagkain sa pisngi. At bumabalik sa bibig para nguyain. Ang platypus ay tahimik, nagtatago at bihirang makita. Sa kabila ng kakaibang kakayahan. Ang platypus ay nanganganib na dahil sa climate change. Pagkasira ng ilog, polusyon at urban development. Ang platypus ay patunay na hindi lahat ng sagot ay simple. Minsan, ang kalikasan ay mas malikhaing mag-isip kaysa sa tao. Isang hayop na minsang inakalang imposible. Ngunit ngayon ay simbolo ng kamangha-manghang mundo na ating tinitirhan.